Magandang hapon po. May hulikam na road rage sa isang intersection sa Hagonoy, Bulacan, sangkot ang isang motorsiklo at isang pickup truck. Ang sakay ng pickup kitang binato at sinapok ang rider. Nakatutok si Jonathan Andal. Tumatawid ang motorsiklong yan sa intersection sa Hagonoy, Bulacan nitong Sabado. Pagdating sa gitna, napahinto ang motorsiklo dahil sa paparating na pickup truck. Nakapreno naman ang pickup. Pero nang umabante na ang motorsiklo, binato sila ng pasahero ng pickup. Nang makatawid na ang motorsiklo, bumaba ang lalaking pasahero ng pickup saka sinugod at sinapak ang lalaking rider. Bumaba ang pickup driver para awatin ang kasama niya. Sa isang punto, tila susugurin ulit ng pasahero ng pickup ang rider pero pinigilan siya ng kasamang pickup driver. Sandaling naglakad palayo ang pasahero ng pickup pero agad ding binalikan ang rider at sinuntok. Inawat siya ng pickup driver hanggang sumakay uli sa pickup. Saglit namang nagkadiskusyon ng pickup driver at rider bago tuluyang umalis ang pickup. Nangyari ang insidente sa barangay Iba. Wala pang opisyal ng barangay na makapagbigay ng pahayag. Ang rider naman sinabing magpapamedico legal daw muna bago magpaunlak ng panayam. Sinusubukan din ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng mga sakay ng pickup. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang pulisya. Anila hindi pa raw nagpa-blatter sa kanila ang biktimang rider. Tinawagan ng pulisya ang barangay at sinabi sa kanilang maghaharap daw sa susunod na linggo ang mga sangkot. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang balitang ito. Isang pinugutang dalagita ang nakita sa Bukidnon matapos hindi umuwi ng ilang araw galing paaralan. Ang biktima posibleng ginahasa pa. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Sa gitna ng tubuhan sa Valencia City, Bukidnon, natagpuan nitong Huwebes ang isang pinugutang babaeng high school student. Ayon sa pulisya, January 6, naiulat na nawawala ang 15 taong gulang na dalagita nang hindi siya umuwi galing paaralan. Matapos ang 2 araw, may hawak ng sospek ang pulisya. Umaga kahapon nang dumating ang isang di pinangalan ng tribal leader para isuko ang lalaking sospek na edad 29. Pinuntahan umano sa bahay ng isang barangay tanod ang sospek pero tumakas. Saka siya nagpunta sa bahay ng tribal leader para sumuko. Hinap niya po yung ating bipat pero hindi naman natamaan, and then nag-hurdle po siya sa checkpoint ng ating 89th Infantry Battalion kasi tumatakas po itong POI natin. Ilang oras din daw tumagal ang negosasyon ng PNP at sospek para mapasuko ito. Sa presinto, iniharap siya sa isang abogado at doon na daw umamin. Nag-confess siya na noong January 6, 2026, nirape niya at pinatay ang biktima na sa may tubuhan doon sa may sitio Sinait, Barangay Dagat Kidabao, Valencia City, Bukidnon. Inihahanda na ang isasampang reklamong murder laban sa sospek na sinusubukan pang makuna ng pahayag. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok, 24 oras. Wala raw natatanggap na impormasyon si Senador Ping Lacson Magian Justice Department na binabawi ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez ang kanilang testimonya kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Pero hindi na raw ipinagtataka ni Lacson kung may mga nagtatangkang mangumbinsi sa dalawa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagbabalik ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly sa January 19, unang tatalakayin ang napabalitang umano'y recantation o pagbawi umano ng testimonya ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon kay Committee Chairman Senador Ping Lacson, walang ipinarating ang dalawa sa kanya na balak nilang mag-recant. Hindi naman, kasi counter affidavit yung minimension do sa mga media reports. Kaya itatanong din namin sa DOJ ito next week on Monday. So, kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila do sa violation ng batas sa perjury. Sabi ng Justice Department, wala silang natanggap na kahit anong pagbawi ng salaysay ni Alcantara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha ng reaksyon ni na Alcantara at Hernandez.
Sabi ni Lacson, hindi na raw siya nagtataka kung may mga humihilot sa dalawa. Pero tiwala ang senador na hindi babagsak ang kaso laban sa kanila at mga taong isinangkot nila sa flood control kickbacks. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may na-implicate silang mga mambabatas, maliwanag naman nasa budget books yung sinabi nila mga items mismo na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol. May sarili rin aniyang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council at tiyak daw na isa sa alang-alang ng DOJ at Ombudsman kung may money trail na konektado sa mga testimonya ni Alcantara at Hernandez. Sa mga resource person namang hindi sumipot sa nakaraang pagdinig, maglalabas ng sabpina ang Blue Ribbon. Sina Ulaybar, I think si Maynard Ngu, tapos si Secretary Bonoan, I think si Opulencia. Pero except those, imbitahin pa rin namin o isusupina pa rin. Pero kung nasa Sandigan Bayan na o nasa korte na yung kaso, hindi na namin pwedeng pilitin kasi may subjudice na eh. So like, Pero pwede silang tanungin sa ibang issues. Si dating Congressman Zaldico naman na sinabpi na rin ng komite, iisyuhan na ng arrest order kung hindi pa rin lilitaw. Iimbitahan din sa susunod na pagdinig si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung gusto niyang ibahagi ang hawak niyang Cabral files. Lalo't anya, may ilang pagkakapareho ang listahang hawak nila ni Leviste. Sa mga allocables, halos pareho actually. Yung Pero nabanggit sir, ko na may mga nasingit doon na hindi naman mababatas, yung House leadership, tapos Cabinet yung members. listahan ng mga cabinet members, halos pareho doon. Opo, Hindi sir. naman magkakaiba kasi ang source isa lang eh. Yes, Ang opo. nagpiprepare kasi ng allocable si late Undersecretary Cabral at saka si Bonoan. dating Secretary Bonoan. Yung SAP, parang wala akong nakitang SAP saka yung OP. Yung listahan na sa akin, ES lang nakasulat doon. Opo. Merong ES, merong SMB. Ang maliwanag naman pag SMB, si Secretary Bonoan yun eh. Kasi nabalidate na naman ni Undersecretary Bernardo yon dahil di ba sinabi niya 3 taon na, 2023, 2024, 2025, lagi merong 5 billion na allocable. Wala pang tugon si Leviste kung dadalo siya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Arestado isang grupo sa Las Piñas na naaktuhang nagnakaw ng mga internet cable para umano sa taglay nitong tanso. Nakatutok si Jamie Santos, exclusive. Hinuli ng pulisya sa Alabang Zapote Road, Las Piñas ang grupo ng 17 na aktuhan umano silang nagdanakaw ng underground copper cable ng isang internet provider. Batay sa investigasyon ng Las Piñas Police, mula umano sa Maynila ang mga suspect. Sinabi raw ng mga suspect na may nag-recruit daw sa kanila at nangakong babayaran sila ng tig 1,200 pesos kapalit ng pagbubuhat ng kargamento. Isinakay umano sila sa isang closed van at dinala sa Las Piñas. Doon nila nalaman na ang ikinarga ay internet cable. Namataan ng roving guards ng internet provider ang pagkakarga ng mga kawad sa van. Doon na hinabol ang sasakyan. Nagkaroon sila ng habulan. Paakyat po ng Skyway yung ang van hanggang sa tumigil no sa may toll gate. At kasi binangga yung barriers ng toll gate. Kaya hinold sila ng toll gate guards. Opo, tapos tumawag ang toll gate security personnel sa HPG, Bikutan. Nakuha sa mga suspect ang nasa 150 meters na kawad na mahigit kalahating milyong piso ang halaga at bolt cutter. Tinatayang 1,400 subscribers ang naapektuhan at pansamantalang nawala ng internet service dahil sa insidente. Underground copper cable, more or less 150 meters. Mahal po ito pag ibinenta nila. Possible po na hindi nila alam kung ano yung bubuhatin. Meron lang isang tao na sabi nag-recruit sa kanila na mayroon silang bubuhatin dito sa amin. Hindi po nila nire-reveal yung pangalan. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga suspect na hawak na ng Las Piñas Police at sasampahan ng reklamong theft at paglabag sa Republic Act 10515 o Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Viva Santo Niño! Ibinida ng mga kabataan ang engranding mga sayaw bilang bahagi ng pagdiriwang
ng Sinulog Festival. Buhay na buhay rin ang Boracay sa isinagawang parada para sa selebrasyon ng Ati-Atihan Festival. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nagpasiklaban ang mga kabataan sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan sa Cebu City. Ang Sinulog sa Kabataan ang prelude ng Sinulog Grand Parade na gagawin sa susunod na linggo, January 18. 17 contingents mula sa iba't ibang barangay ang nagtagisan sa kanilang Sinulog dance performance. Ang mga nanalo ang sasali sa Sinulog Grand Parade. Ang mga hindi nanalong contingents ay pwede pa rin sumali sa Grand Parade kung kanilang nanaisin ayon sa Sinulog Foundation. Sa White Sand Beach ng Boracay, kinaaliwan ng mga turista ang mga pumarada sa kanilang Ati-Atihan Festival. May bitbit na mga imahen ng Senyor Santo Niño ang mga lumahok na nakagayak ng katutubong kasuutan. Nakiisa rin ang ilang mga katutubong ati. Nagsagawa rin ng fluvial procession at misa sa parokya. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Nilamon ng nagngangalit na apoy at makapal na itim na usok ang gasolinahang yan sa Panabo, Davao del Norte kaninang tanghali. Ayon sa uploader, mabilis ang paglaki ng apoy na inaalam pa ang pinagbulan. Patuloy na iniimbestigahan ang sunog. Isang tauhan ng gasolinahan ang nagtamo ng minor injuries ayon sa pulisya. Pinasinungalingan ni Senador Ping Lacson ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos gaya ng pagbabawal umano sa kanilang pagbanggit ng mga matataas na opisyal sa mga pagdinig sa flood control. Ang buwelta ni Lacson, hindi nga dumadalo si Marcos sa kanilang pagdinig. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate pero parang mayroong gusto mag-apply. Bumuwelta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang banggitin ang matataas na opisyal sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson. Sabi ni Marcos, pinuputol daw ang oras nila kapag mababanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at mas matataas na opisyal sa ehekutibo. Unfair sa amin yun. Napaka-irresponsible, baseless at saka untruthful, kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Unang-una, hindi nga siya nag-a-attend eh. Anong sasabihin niya na pinagbabawalan sila? Kung may mga ebidensya raw na gustong ilabas ang senadora, tiniyak ni Lacson na bibigyan daw siya ng oras. Pero kailangan muna niyang dumalo sa pagdinig. Hininga namin ng tugon dito ang senadora pero saka na raw niya ito sasagutin. Pumalag din si Lacson sa alegasyon ng senadora na may anyay giniling na pork pa rin sa 2026 national budget. Member siya ng BICAM. Ba't hindi niya nilabas doon? Bakit ngayon niya nilalabas nung napirmahan na yung budget? Yung baka nire-refer niya yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIFIP. Eh, siya nga, noong last year, lagi siyang present sa distribution eh. Pag wala ka moral ascendancy, huwag ka na magsalita, huwag kang pumuna. Kasi babalik sa iyo yun. Ang ganitong anyay pag-epal ng mga politiko sa pamimigay ng ayuda ang dahilan ng inilagay nilang special provision sa budget na tahasang nagbabawal nito. Hindi rin alam ni Lacson ang sinasabi ng senadora na baka magamit ang pondo para itulak ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko masasagot yun kasi hindi nangyayari sa Senate yun eh. Sa Congress, narinig natin yan, yung unang impeachment, di ba? Meron talagang mga naipamudmud noon. Yun ang report na nagaling din sa House kasi yan din ang sinabi ni Congressman Toby Tiangco saka sina Congressman Erice. Kung meron silang pamamaraan na ganoon doon, eh sino naman kami para pumunta sa House at questionin sila? Napaka-unparliamentary naman noon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pati po mga opisyal natin abroad, hininalang sangkot din sa korupsyon. Ilang diplomatic officials ang pinauwi ng Department of Foreign Affairs dahil sa mali umanong paggamit ng pondo ng bayan. Nakatutok si JP Soriano. Pinaiimbestigahan ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang ilang opisyal ng DFA na sangkot umano sa regularidad sa paggamit ng budget ng kagawaran.
Sabi ni Lazaro sa eksklusibong panayam ng GMA News Online, may diplomatic officials na pinabalik ng Pilipinas matapos masangkot sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. There are other situations whereby some personnel have sort of committed some lapse or gaps in their financial transactions, and that has been a subject of scrutiny and also to the point of recalling some officials because of the violations and the laws and regulations on this issue of funds that involves funds. Dahil may investigasyon, hindi pa mapangalanan ni Lazaro ang mga opisyal. I cannot be very specific because it's still undergoing further discussions, but it is my view that if official or any personnel of the Department of Foreign Affairs has violated fiscal regulations basically, then that should be subject of a thorough investigation and further on file the appropriate case against them. Dagdag ni Lazaro, nagpapatuloy ang pagsasaayos o retooling sa mga opisyal ng DFA para sa wasto, legal at responsableng paggamit ng pondo. Bukod sa DFA, nirecall ng Department of Migrant Workers ang labor attaché ng Pilipinas sa Los Angeles, USA noong Setyembre matapos mabunyag na siya umano ang presidente ng isang kumpanyang iniuugnay sa isang multi-billion peso flood control project. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.